Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Tayo ay nasa ikawalang araw lamang ng kapanahonan ng Paskuhan. At manigong bagong taon. Welcome to 2026. Nagbahagi yun na kung saan nais natin na nawain ng taon na itong 2026 ay tunay na magiging makabuluhan. Nawa ang aming pagdiriwang na ito sa dakilang kapistahan din ni Maria bilang Ina ng Diyos. Ito yung unang titulo na ibinigay natin sa mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Yung ibang mga titulo, Nuestra Señora de la Natividad, Nuestra Señora de la O, Nuestra Señora de la Turumba, yan ay later na lang. Pero yung una ay ang mahal na Birhen bilang Ina ng Diyos. At nawa ay siya rin maging hamon natin na makita natin ngayong taon na ito natin, katulad ni Maria, ay sabi nga, dala-dala natin sa Jesus. Dala-dala natin sa Jesus. So bahagi yun noong kahapon ay pinabigay natin yung mga inialay natin noong panahon ng nobinaryo, yung mga araw-araw na handog natin ay at least na ipamahagi natin kahapon. So, bago ko namahagi, sinabi ko na ito ay galing sa ating mga mananampalataya na inihandog sa loob ng 9 na araw dahil sa natin anong kadahilanan kapag ang Pasko ay sabi nila araw ng pagbibigay. Tama, pero kulang. Kasi kaya ako naging araw ng pagbibigayan, nakalimutan natin ang Diyos na mapagbigay. Kasi kaya ako tayo nagbibigayan ay bakit? Sapagkat ang Diyos na nagbigay ng kanyang sarili, ang Diyos na naging tao, siya po yung pinaka-simbolo kung bakit tayo ay nagbibigayan. Kasi siyang unang nagbibigay ng kanyang sarili. So maraming salamat doon sa inyong mga inialay sa loob ng 9 na araw na iyon. At inaisip po natin na itong pagdating ng bagong taong 2026 sa ating paninilay kasama ni Maria ay pag minaynilayan natin yung alin, yung tayo kasi dito sa pangin naging tradisyon, ginanang ko na 6 na taon na ako magbabagong taon, na mayroon tayo inilalagay ng mga prutas dito, mga bilog ng prutas. Ito yung nais kong bibigyan ng pag-inilay ngayon kasi ano ba ito? Pamahiin ba ito? Baka sabihin natin, pamahiin ito. Anong kaugnayan ito sa bagong taon? Kay Maria, baka sabihin simbahan ay okay lang na magpamahiin. Well, ginagamit yan ng iba. Ang sabi nila ay kinakailang may prutas ka para ikaw ay swertehin. Hindi ho yun. Ano yung kahalagaan sa atin kung bakit tayo ay may mga prutas?
ano yung Kristiyanong kahulugan. Kasi yan ay Kristiyanong kahulugan, hindi po yan pagano. At dapat din, may maliwanag natin. Sabi nga, sa loob ng mga nakalipas na taon, hindi ko na binigyan ng pansin yan sapagkat sa akala ko ay maliwanag na. Kaya lang, sa tingin natin, sa aking pagninilay, nakita ko na ito yung bibigyan natin ng pagkakataon. So yung mga bunga, mga prutas, yan po ay bahagi ho na ipinag-uutos ng Diyos mula ho sa lumang tipan. Anong sabi yung sa lumang tipan? Sang-ayon sa aklat ng Exodus, chapter 23, verse 19, "You shall bring the first fruits of the soil into the house of the Lord your God." Iaalay mo ang mga unang bunga na mula sa lupa sa tahanan ng ating Diyos na iyong Panginoon. So bahagi mo, tama-tama, ngayon ay unang araw ng taon na ito, kaya inihahandog natin ang mga bunga na yan na mula sa lupa. So, hindi ko kinakailangan bilog. Kasi medyo daan lang tayo sa mga bilog kasi gawa ng Chinese, pero bahagi yun. Lahat ng bunga ay pwede natin ihalay. Ang tawag po ng may salita Italiano, Bicorin. No? B-I-K-U-R-I-N. So, sa salitang Hebreo, Bicorin. Na nag-aanyay ng ano dito ay isang paghahandog na puno ng pagpapasalamat. At ito rin ay pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos na hindi nagpapakaya. At sa mga Hudyo, mayroon silang kalimitang iniaalay. 7. Kasi hindi yung 7 na makikita sa Israel. Ano ito? Yung wheat, yung trigo. Hindi naman prutas yan, pero yung sabihin bunga. Barley, grapes, ubas, figs, pomegranates, olive, yung ginagawang olive oil, bunga nila, at saka dates. So, ito yung kalimitang makikita. Ang tawag ako natin ay 7 species na inihandog ng mga Israelita. Para saan? Pagpasalamat sa nakalipas na taon. Pagpapasalamat. At tayong lahat ay sabi nga natin mga survivor of 2025. Bahagi yun. Nakaligtas tayo. Buhay. Gumagalaw para sa taon na ito 2026. Pagkakataon na kung saan ay nawa mapuno tayo ng pagpapasalamat. Huwag natin kalimutan at ito ay ginaganda ng mga bunga ng mga halaman at ng mga puno sa ating kapaligiran. So, bahagi yun. Inihalong namin, hindi bulong, ngunit mga sariwang, mga prutas. Agaling, pagtitiwala sa darating na taon.
huwag natin kalimutan. Pagtitiwala na alin, saan tayo magtitiwala? Sa Diyos. Sa Diyos na hindi nagpapabaya. So, huwag natin kalimutan na nawa, ay naroon palagi yung pagtitiwala. Sa unang pagbasa narinig natin sa aklat ng mga bilang na anong sabi ng Panginoon kay Aaron, sabi niya kay Moises, sabihin mo kay Aaron. Sino si Aaron? Kapatid ni Moises. Yung pinanggalingan ng matibig ng mga saserdote. Anong sabi ng Panginoon kay Moises? Sabihin mo kay Aaron, ganito mo babasbasan ang bayang Israel. Sabihin, yun ang trabaho ng mga saserdote, magbasbas. Babasbasan ang kanyang bayan. Kaya bahagi rin yun. Kaya din medyo yung ating ginagawa bago magmisa, binabasbasan ko kayo. Wala pa kayong ginagawa. Binabasbasan na kayo ng Diyos. Kasi yun ang gawag nating kalimutan. Ang Diyos natin ay alin? Ang nagdudulot ng pagpapala. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang maging tao, mangaral, mamatay sa krus, at muling mabuhay para alin? Iligtas tayo. Kaya bahagi ko yung pagpapaalala na tulad ng ipinahayag sa unang pagbasa ni Yahweh kay Moises, basbasan mo ang aking bayan Israel. Tayo ay bagong bayan ng Israel. Kaya sana huwag tayong mawalan sa ganyang klase ng pagtitiwala. Pagkakataon na yung pangunguna ng pagbabasbas ng Diyos. Kaya nga itong mga bagay na ito ay inihandog sa mga templo. Hindi po ito, kung tawagin natin ay superstition o anting-anting, Hindi huwag nyo isipin na kailangan may putas ka para swerte ka, hindi, Babalik tayo pagpapasalamat sa nakalipas sa taon at pagtitiwala sa Diyos na hindi nagpapabaya. So, anong nangyari yan? Naging sakramenta lahat, Kasi hindi mo lang may bukas. Kaya nilalagay, inihandog sa temple para ialay. Kaya napakahalaga na ialay natin ang mga prutas na yun. Mamaya babasbasan natin ang mga prutas na ito at isasama natin ang mga prutas na nasa ating mga tahanan. At ano ngayon ang kaugnayan ni Maria? So, dinadasal natin, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed is the fruit of your womb. Bakit may prutas doon? Blessed is the fruit of your womb. Mapalad ang bunga na nasa iyong sinapupunan. Sino yung prutas na yun? Si Jesus. Kaya bahagi yun ang pinakamalaking prutas. Ang prutas ng pagliligtas ng Diyos na walang iba kundi si Jesus na nagsimula sa kanyang pagkakatawang tao at nagkaroon ng kaganapan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa rin, nakita natin, kapag namin mga prutas, kasama natin ang Diyos, kasama natin si Jesus, ang prutas na nasa sinapupunan ni Maria. Blessed is the fruit of your womb.
Kaya bahagi yung huwag natin kalimutan, lalong-lalo na sa Jesus. Kaya nga, kasama ng mga bukas, na ipipindisyonan natin, sabi nga natin, naging sacramental, hindi nagkakailihan o sabi nga ng magical power. Kapag sinabi natin sacramental, huwag natin kalimutan natin, nagpapaalala yan sa atin ng ating Diyos at ng kanyang pagliligtas. Pag sinabi natin sacramental, halimbawa, may imahin kayo sa inyong bahay, statwa na maligid, hindi kaya ay pendant, rosary, ang tawag natin yan ay sacramental. So, yung mga prutas na yan, kapag binigdisyonan natin yan, ay nagiging sacramental niya. At nawa, magpalalim ng ating pananampalataya at tumulong sa ating alumaling sa ating pananalangin at pagpapaalala sa Diyos na hindi nagpapalaya. Bahagi rin po nito na alin. Ito ay ibinabahagi natin sa pagkatapos ng last Mass. Ibinabahagi natin ito. Pagpaalala rin ako na kung saan yung komunidad, lalo-lalo na yung mga kapatid namin na walang-walang ay ating sinasama. Naalin na hindi siya lahat sumisimbolo sa walang katapusang kagandang loob ng Diyos. At yung buhay natin bilang isang komunidad, ang tawag ako natin kalimitan na yun, bilang isang bayan ng Diyos na pinupuno ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Nanawa, may bahagi din natin sa bawat isa. At ito, ang mensahe na nais natin pag nilay-nilayan ngayong taon na ito, 2026. Magsitayo po kayo. Sumabas-basan natin yung mga prutas na ito. Kung may prutas man kayo na inihanda sa inyong bahay, isasama na rin natin. Sinisimbolo ng mga prutas na narito ngayon sa ating harapan. Panginoong Diyos, Ikaw ang ugal ng buhay at pinagmumulan ng lahat ng mabuti. Nagpapasalamat kami sa iyo sa mga prutas ng lupa, bunga ng iyong paglikha at ng paggawa ng tao. Inialay namin sa iyo ang mga prutas na ito bilang pasasalamat sa mga biyayang aming tinanggap at bilang tanda ng aming pagtitiwala sa mga pagpapalang darating sa bagong taon. Pagpalain mo ang mga prutas na ito, Panginoon, upang maging tanda ng iyong kabutihan, paalala ng iyong tapat na pagkamila at paanyaya na ibahagi ang iyong biyaya sa mga nangangailangan. Sa pamagitan ng panalangin ni Maria, Ina ng Diyos, na nagluwa ng pinagpalang bunga ng kanyang sinapupunang si Jesus. Nawa ang aming buhay ay mamungari ng pagmamahal at kapayapaan, kabutihan at pagkakawang-gawa, pananampalataya at pag-asa. Pagpalain mo lahat na naibahagi sa mga prutas na ito sa katawan at kaluluwa at pagkain mo ang aming mga tahanan ng iyong pagpapala ngayon at magpakailanman sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.